Okay, magandang umaga po sa ating lahat dito sa mga audience ko dito sa Donmar TV. Okay? It's 7 o'clock in the morning here in the Philippines. At heto, pag-uusapan natin itong isang interview ni Attorney Michael Powa, itong attorney ni Vice President Inday Sara Duterte sa programa ng Agila sa Net 25, no, Radyo Agila. Ang nag-interview po dito kay Attorney Michael Powa patungkol po dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara ay si Attorney Rowena Guanzon, itong Bisaya, no, na ano natin, naging guro rin natin ito sa Silliman University. Okay? At papakinggan po natin ang mga banat ni Attorney Rowena Guanzon, at the same time kung ano man ang gagawin nitong si Attorney Michael Powa, kasi nagsabi siya na pupunta siya doon sa Committee on Justice sa House of Representatives na Jinky Luistro, no, sa tinatawag nilang mini trial. Yeah. Okay, bago natin simulan ito patungkol na naman sa impeachment ni VP Sara, like and share muna the video para kakalat ito sa taong bayan. At the same time, subscribe na kayo sa Donmar TV, okay? Ito, panoorin natin itong si Attorney Michael Powa. Magandang araw po. Nandito tayo ulit sa Usapang Matino ng Net25. And today we have a very important guest who's very busy with these cases in the impeachment of VP Sara Duterte, but he's here with us. No other than Attorney Powa. Thank you for having me on your show. It's a pleasure to meet you finally in person. Thank you. It's very important na nandito sa atin si Attorney Powa. Kasi ngayon nga po, nag-hearing na. Sinasabi kong hearing kasi parang hindi naman totoong hearing ito eh. Parang nakascript na ito eh. Pero tingnan natin, tanungin pa rin natin si Attorney Powa ng kanyang mga... Hindi ninyo maloloko yan si Attorney Guanzon. Sabi niya, hearing, kasi yan, scripted yung hearing na yan eh. Insights at kanyang opinion. Attorney, the Vice President filed a answer ad cautelam. Yes. Pero hindi siya nag-appear doon. Hindi po ba? Since impeachment is really largely a political process. Just tell the viewers, bakit nga po hindi na nag-appear si VP Sara Duterte? Unang-una, kailangan siguro nating maklaro sa ating mga kababayan na there is no requirement, contrary to statements that are being floated around, there is no... Yan malinaw na wala po nakasaad sa ating konstitusyon o sa rules man ng impeachment dyan sa House of Representatives, o kung anong rules dyan patungkol sa impeachment. Wala po doon na kailangan pong pumunta in person si VP Sara. Wala pong ganyan. Okay? Malinaw yan. Requirement for a respondent to appear personally dito sa ginagawang pagdinig sa Committee on Justice. Pangalawa, we submitted a letter day before the committee hearings, that was, if I believe, March 23 at 22, I think. No? At sinabi natin doon sa letter na yon, basically, na we are opposing, we have fundamental objections to what is being conducted right now, which they have termed to be a mini trial. No? Mini trial? Oo. And para maklaro din natin, ang basihan natin doon, ang sinasabi natin doon, ayon sa ating saligang batas, ang initiation ng impeachment proceedings exclusively with the House. Tama yan. Yes. No? Pero pagdating sa pag-try ng impeachment cases, that is exclusively with the Senate. Yes, diba? Section 36, Article 9, mga Yes. kababayan. The sole power to try impeachment cases is with the Senate. Whatever Yes. you call it, a mini trial, a mini poodle. They will be usurping the jurisdiction of the Supreme Court if they do that. But they're insisting on it. Why do you think they're insisting on it? Well, your best guess is as good as mine, no? Yeah. But sa atin kasi, of course, with due respect to our lawmakers naman, no? Ang sa atin lang,
Ano bang pananaw natin sa stage na ito? 'Di ba? When it was referred to the committee, the purpose of the committee is to actually determine if there is probable cause. Hindi ba? To nandiyan na yung sufficiency in form, sufficiency In in substance. substance, Okay. meron pa ngang sufficiency in grounds, tapos determine na sila ng probable cause. Sa atin, dapat pag nagde-determine ng probable cause, your evaluation is limited to the complaints itself plus the pieces of evidence that are attached. Correct. Di ba? So, when you go beyond yung mga attachments na nandoon, then to us, and then you ask witnesses to come, di ba? Clarificatory lang daw. Pero kung clarificatory, bakit naman pati yung mga pieces of evidence na hindi naka-attach, ngayon pinapasabina Kagaya na. ng SALN. Kagaya Gusto ng ni Terry SALN. Ridon ipakita someone ang isabpina ang SALN, Ang which mga SALN. Congressman Rufus Rodriguez is objecting to. Yes, we heard the exchange actually, no. Again, with due respect to our lawmakers, position lang naman namin ang aming inilalahad. In fact, the Supreme Court was very clear. An impeachable offense is offense committed while the impeachable officer is in office, hindi ba? Yes. Now we're asking for SALNs from way back, I don't know, When she was mayor. 2007, 2010. Oo. So, hindi na kasi yan kasama sa usapin ng impeachment. But was that alleged? Is there an allegation there that refers to the SALN? Well, actually, there's an allegation of unexplained wealth. What did they say? What year? To be fair to them, meron dun, I think it's a third complaint, sinabi doon na from 2007 to 2017, if I'm not mistaken, lumaki daw yung assets. That's why ang una namin sinasabi, walang ultimate facts. Kasi you have the 2007 SALN, and then you look at the 2017 SALN, lumaki, biglang But that's 18 years. Yes, that's 18 years, and biglang may unexplained wealth na. I think that's really a sweeping conclusion of law and fact without That's basis. why di ba? Rufus Rodriguez calls it a fishing expedition. Precisely, and that's why the Vice President also felt that for a third time she's being subjected to a fishing expedition, precisely because hindi naman. Unang-una, how did they make the allegation if they didn't have the SALNs pala in the first place? Now, the Supreme Court, Actually, ang taong bayan, napaghalataan talaga itong mga congressman na ito. Takot sila eh. Takot sila. Kasi kung pakikinggan mo ang mga statement nitong si Attorney Poa, kitang-kita mo doon na nagtataka sila. Nagtataka sila bakit merong mga galaw itong mga representatives na may biglaang may utos, like for example yung mga yung sa SALN sinali bigla ng House of Representatives. Halatang halata na itong mga representatives at itong mga congressman na ito hindi na nila parang bonus na lang sa kanila kung manalo sila sa impeachment through the votes. Okay? Diyan sa Kamara. Bonus na yan. Kasi alam nila, malaki ang chance na hindi talaga mag-go through yan. Pero ang pinakalayunin nila, wala silang pakialam kung magtagumpay ang kanilang ginagawa o hindi man magtagumpay. Basta ang sa kanila, pinipilit nila na ibalita ito for grandstanding para siraan si BP Sara. Wala eh. Yan na lang ang tanging nila eh. Tanging parang bala o weapon na ang kanilang kapangyarihan bilang representatives at congressman at especially itong si Committee on Justice Congressman Jinky Luistro, gagamitin talaga nila yan, no? To the utmost best sa kanilang career, na hanggang nandyan pa sila, gagamitin nila ang kanilang power na as much as possible si BP Sara masira ang pangalan para magkaroon naman ng during election, mababawasan ang trust rating ni BP Sara. Kung ma-impeach man si BP Sara, edi masaya sila. Kasi napagtakpan at yung mga kabalastugan sa flood control,
na alam natin na ang daming mga corrupt na mga representatives at mga congressman na hanggang ngayon hindi po sila na imbestiga for accountability. Pero natatakot sila ngayon sa sinabi ni VP Sara na kapag siya ang maging presidente ng Pilipinas, hahabulin at hahabulin niya yung mga may sala sa bansang ito, itong bayan natin. Especially itong nagnakaw ng mga pera, ng mga taxes ng taong bayan dito sa flood control, hahabulin yan ni VP Sara. Kaya simula ngayon, ang representatives at mga congressman, talagang uhaw na uhaw sila na si VP Sara ay ma-impeach. Kasi ayaw nilang maging presidente si VP Sara at yan ang tanging paraan nila na hindi makatakbo si VP Sara sa 2028 election. Kasi disqualification yan if ma-impeach si VP Sara So takot sila. Takot sila. Sinong may utos sa kanila, Donmar? Alam nyo na. Sino ang leader dyan sa Kamara noon? Buaya na yan. In the first impeachment case, emphasized the due process requirement at every step of the impeachment process. Yes. Right? Itong ginagawa nila ngayon, I think one of your arguments is that they're violating the right to due process of the Vice President. Yes, from the get-go, dun pa lang sa aming answer ad cautelam, we already raised the issue of due process, specifically on what we perceive to have been the application of double standards between the impeachment complaints against the President and the impeachment complaints against the Vice President. Diba? Kasi sabi natin doon, we are not questioning, and I need to clarify this, we are not questioning the standards because we admit that in terms of standards, that's within the wisdom of the House, and this time the committee, no? But when you lay down a standard and then impose a different kind of standard on equally situated officials, then there is double standard. Yan ang sinasabi natin. And that is a violation of due process. Yes, and also there have been comments. Again, we respect the views, no? But at least we have to defend her side. There have been comments that she has 16 lawyers. She was given the opportunity to file her answer, so due process has been satisfied. I think that's an oversimplification. Yes, because as Congressman Paulo Marcoleta said, sinabi ni Kong Paulo na ang due process requirement, ang kailangan, bawat ground ay sinusuri. Kunyari, may ground sila ng bribery. Susuriin ng committee. O sa ground ng bribery, meron bang sufficiency in substance? Sa ground ng graft and corruption, meron bang Hindi Dahil ang ginawa lang nila, binasa lang nila lahat yon at sinabi nilang sufficient ito in substance. Oo, and also when you say, yun nga, recital of facts, no? Yun din yung ano namin wala namang ultimate facts For example, they said the Vice President committed plunder. No, alam naman natin may elements ang krimen na plunder. You are a public officer, amount is 50 million and above, and then lastly, and this is the most important part, there is amassing, acquiring, 'di ba, appropriating ill-gotten wealth. For example, ngayon, dun sa allegation, sabi nila, may confidential funds. That's elephant in the room. Confidential funds, hindi ba? May confidential funds. Dinisburse ang confidential funds. Ngayon, paano natin nasabing napunta sa bulsa ng Vice Presidente yung ano? And I've said this before, kung ang confidential funds ay hindi na-liquidate ng tama, ang commission proper ay maghuhusga na ito ay i-refund. Pero dito sa case ni VP Sara Duterte, sinabi ng COA na may unqualified sila na report at ito ay na-liquidate na ng tama. Hindi ibig sabihin COA na ang nagsabi niyan. Actually, COA ang may karapatan na magsabi na may nilabag si VP Sara o walang nilabag si VP Sara. Ang COA lamang. O wag mong sabihin naman na ang COA ay bias kay VP Sara. COA yan Isang independent body ng ating gobyerno.
Oh, hindi nila matanggap-tanggap eh. COA na ang magsabi. Ang House of Representatives, itong mga kalaban ni BP Sara dyan, wala kayong karapatan para sabihin na corrupt si BP Sara. Halata eh. Na kung hindi mo na-liquidate ang inyong confidential fund, ay plunder na. Kasi sa plunder, kailangan may transaction ka. May transaction ka na ikaw ang may control. Yung problema, wala namang nagbibigay ng ganyang opinion sa ating mga congressman dahil wala namang iniisa sa kanila dyan dating COA commissioner. At hindi naman sila dahil hindi naman sila magtatawag ng experts. So ngayon, ang tinasabi nila, sila na lang ang magsusuri. Kaya sinasabi ni Luistro na gagawa sila ng mini trial. Abay, Congresswoman Luistro, baka mini pudol ang ibig mong sabihin. Dahil yung mini trial na yan, wala yan sa konstitusyon. Correct. Hindi po yan jurisdiction ng House of Representatives. Walang karapatan ang House of Representatives na magsabi kayo na guilty si BP Sara or not guilty si BP Sara. Kasi bakit gumamit kayo ng word na trial, mini trial? The word trial, legal terms yan, legal terms. In legal terms, a trial, when you say trial, merong guilty, merong not guilty. Okay? Diyan sila mali sa ilang sa kanilang sinabi eh. Representatives under Article 9, Section 3, Subparagraph 6, the power to try the impeachment cases lies solely on the Senate. So now that the Vice President will not appear, Attorney Poa, they subpoenaed you. Yes, they issued a subpoena against me. I have not received the subpoena, but I've already stated that I'm willing to attend. Of course. Because wala naman akong kailangan itago doon. In fact, 2 years ago, less than 2 years ago, there was already a Committee on Good Government and Public Accountability series of hearings, where we were called. And I was being asked about my participation in the confidential fund issue. And I already stated my point that my participation was limited to the fact that when the COA issued AOMs, of course, I was tasked as the head of office to reply to the COA AOMs. But again, in fairness to our lawmakers, they probably issued a subpoena in the hopes of clarifying certain matters with me, and I'm willing to submit myself to that hearing and But to respond everything that, accordingly. Attorney Poa, that everything that they ask of you must be based on what you have submitted. Yes, based on what we submitted, the documents would actually show that I never signed any of the disbursement because I really was not part of the use, disbursement, liquidation of all these Correct. confidential funds. But as much as I can, based on my personal knowledge, I will answer directly their questions. Wala naman tayong Did they say kailangan itago. isasabina nila ang Vice Presidente? Wala. Wala silang sinabing ganun, and as we all know, Bakit hindi hindi pwede nila yan. pinagsabina ang aking pinakapaboritong presidente? Talaga ako, sisigaw ako dun sa flagpole ng House of Representatives. Bakit yung presidente ko na paborito hindi nyo sinasabina? Yan ang problema dito sa impeachment proceedings, mga kababayan. Unfair sila. This is largely political. Makita na natin sa iba-ibang Pamumulitika sa kanilang interest. complaints even before when Chief Justice Davide was also Attorney Poa was Yes. also Subjected to impeachment. Yes, he was responded in the impeachment case. Makikita mo na political talaga ang impeachment. Hindi naman po kami tanga na hindi namin alam na political yan. Pero wag naman yung masyado nyo na kaming ginagawang tanga na political na nga para namang hindi kayo abogado dyan pag kayo ay naghihingi ng kung ano-ano. Masyado kayong... You have to forgive me, Attorney Poa, because I'm highly opinionated. Masyado kayong matalino dyan sa House of Representatives. Si Congresswoman Luistro, napakatalinong piskal na asawa niya ng nakusado ng rape ay pinatakas niya. Napakatalino. Grabe. Si Attorney Terry Ridon, dati ko yung estudyante. Hindi lang iba sa akin yan. Napakatalino din.
Ako na lang kaya ang debatehin nyo. Ako na lang ang isampina nyo. Sasamahan ko si Atty. Poa. Dahil yung mga ginagawa nyo, hindi na yan tamang sa isip ng lahat ng principles of law na ating pinag-aralan. Ewan ko kung saan kayo nag-aral, baka magkaiba lang tayo ng binasa. Ngayon, the Supreme Court already said that due process must be respected every step of the way. Correct. And yet, Luistro, who seems to be the brightest in that committee, insists on making her own rules. For example, wala namang mini-trial dyan. Nakita nyo na ba yan sa Francisco case against Davide? Nakita nyo ba yung mini-trial sa kaso ni Mercedita Gutierrez? Nakita nyo ba yan sa kaso ni Erap? Wala. Gawa lang po yan, Yan. ni Congresswoman Luistro. Kaya siguro imbitahin natin yan si Congresswoman Luistro dito, no? Net 25, para meron naman siyang due process dito sa aming usapang matino. Now, Attorney Poa, how does the Vice President feel about these proceedings now? This is the second time now. Yes, second time now. The first time though was fast-track mode, no? Ayan yung nag-1/3 sila kaagad. But this is the first time na nagkaroon ng referral to the committee as Because of the against her. Supreme Court ruling. Yes, Supreme Court ruling. Of course, the Vice President already issued a statement saying that this is a third fishing expedition against her, actually, no? And that is what our position is, na kung magta-trial tayo, handa naman kami mag-trial sa Senado, 'di ba? Yeah, doon sa Senado. Doon sa Senado. Hindi pwedeng dyan kay Luistro. Oo. Because pagdating dito sa House, Hindi. Ang Kamara, ang House of Representatives, gusto rin nilang sumikat. Gusto nila makilevel kay BP Sara. Kasi sikat na sikat si BP Sara ngayon eh. Kahit hindi nila trabaho yan na mag-trial, magpa-trial sila. Ganyan sila, bida-bida. obviously, number one, we are questioning the fact that they cannot hold any form of trial, whether Correct. mini or whatever we call it. Basta trial, hindi pwede sa House. Pangalawa, medyo lumalampas na tayo sa, at least sa aming pananaw, lumalampas na tayo sa evaluation ng complaints. Pag kung ano-ano na ang mga dokumento outside the complaints ang hinihingi Bakit natin. hindi na lang nila sabihin, sige na, sufficient na in substance, akyat na. We have now approved na ang impeachment, articles of impeachment, akyat na sa Senado para doon ang trial. Bakit pa gusto nila ng ganito-ganito? Well, ayoko pong mag-speculate. Dahil, Of course, Attorney I have my Poa, opinions. gusto nila ng trial by public opinion. Alam nyo, masyado kayong matalino dyan, mas matalino kami sa inyo. We are 10 steps ahead of you. Alam na namin yung ginagawa nyo dyan sa Committee on Justice. Mamaya, pati ako, ipakontempt nyo na. Kung hindi ba naman this is just all for show, bakit hindi na lang approve? Approve na articles of impeachment. Send it to the Senate. Doon na tayo mag-trial. Ready naman ang Vice President, di po ba? We have no objections to that. Kung naririnig na nga natin na may numero na, di ba, may mga statements na may numero na. Ina-accept na nga nila ni BP Sara itong mga tawag dito, ang legal team ni BP Sara, accept na nila na sa House of Representatives pag magpirma na, accept na nila na matatalo sila. So, yan, kung matutuloy man, go on with the proceedings sa impeachment doon sa Senado. I-trial doon. Accept na nila. Pero bakit itong House of Representatives, ayaw nila? Di ba yan ang gusto ninyo? Di ba? Bakit nyo pipilitin pang pumunta si BP Sara doon? Di ba? That's why we're saying kung pinag-uusapan na pala ang numero ngayon at may numero na and they want to already elevate it to the Senate, wala kaming problema doon because Correct. there we can fully defend the rights of the Vice President. So there you have an We opportunity. can test the credibility of these witnesses that we will produce. One of them will be who? Madriaga?
Yes, well, I suppose because he was also Who is issued a in jail subpoena. for kidnapping for ransom? Yes, and Wala na so ba kayong mas magaling na na testigo dyan na hindi naman kidnapper? Ano ba kayo dyan? So, Madriaga, who else will be their star witness? Well, we don't know, no? We are still anticipating kung sino yung mga, but we have ideas. Siguro wag muna naming ilabas yung mga ideas ng mga Yes. star witnesses nila. But, once we're there, we can test the credibility and we can show the Filipino people once and for all na walang basihan itong mga aligasyon nila laban sa ating Vice Presidente. In fact, I interviewed Senate President Soto. And I asked him, I said, with all the things that you said against the Supreme Court ruling, the people are now saying, SP, that you are biased. So, mahirap po yan na kayo pa rin ang presiding dyan and people do not trust that you'll be fair. Ang sinabi Correct. niya, ito ang sinagot niya talaga, kung ako lang, if it were up to me, masyado na itong it takes too much of our time, this impeachment. 2 taon na lang. Pero kung pupunta yan sa Senado, ay gagawin ko ang tungkulin ko. So, sinasabi ng Senate President, gagawin niya ang tungkulin niya, iakyat niyo na ang articles of impeachment para naman may fairness ang Vice President ay merong may opportunity naman to defend herself. Opo. Well, Com, I just need to state this for the record, no, because again, we're really on the legal side lang. We do not dwell into the political, but we have always given the benefit of the doubt to the Senate President, to the Senate as that will be sitting as senator judges. We also are giving of the benefit of the doubt even to the Committee of Justice members. That's why itong ginawa naming objection dito sa ginagawa nilang mini trial, ito ay ibinigay muna namin sa kanila, inilahad namin sa kanila. We were trying to explain our side. Now, if that offended some of our lawmakers, we really regret that because it's not our intention to offend anyone. It is our duty as lawyers of the Vice President to protect her rights and her interest. And if we see that there are infirmities in the process, it's also our duty to bring these matters up and tell them that we have objections, serious objections, fundamental objections to the conduct of a so-called mini trial within the House. No? Now, sabi nyo nga, kung okay sa amin i-akyat, definitely. We have been ready since last year. During the first round of impeachments, despite filing that petition with the Supreme Court, as we all know, it's always 50-50, diba? So, we were ready to go into a full-blown trial. Halatang halata talaga na itong mga defense team ni VP Sara ay mga magagaling at mga matatalino. Kasi easy lang sa kanila itong kaso na ito, itong impeachment hearing na ito, kasi alam nilang malinis si VP Sara. Pero tingnan mo itong House of Representatives, kung isa-isahin mo itong mga bumabanat sa Vice President, wala talagang laman ang kanilang mga pinagsasabi. Puros talaga mga mali-mali doon. Ipababasihan mo yung mga rules of impeachment. Puros palusot. No, but now in the Senate, hindi na sila advantage kasi they need 2/3 or 16 votes. They need 16 votes. JV Ejercito, Senator Ejercito told me that sinabi niya na he is not in favor of that. Daming problema, lalo na ngayon, may gera. So, yung 15 nila sa majority, nabawasan na sila ng isa, so 14. Ang sinasabi naman ng iba dyan, paano po yan pag si Senator Bato ay hindi po boboto? Abay, kahit hindi siya bumoto, kailangan pa rin nila ng 16 votes. Yes, that's you see? correct. That's correct. Mga kababayan, bakit para ano pa ito? Para ano pa ito na ginagawa nila? Na alam naman nila doon pag-akyat, matatalo rin sila. Bakit? Dahil gusto nila masira ang reputasyon ni Vice President Sara Duterte. At ito lang po ang isa sa pinakamatinding argumento ko talaga against that impeachment process. You're wasting our money. Kayo mga congressman at congresswomen kayo na matatalino, you're wasting taxpayers' money and you're wasting the time of the Congress. May gira na. Kulang na tayo sa langis. Ang krudo, 140 pesos. Ano? Ang jeepney driver, 200 pesos na lang ang neto. Take home. Dati, tigwa 1,000. Ayaw na magsakay yung mga joyride. Dati 60, ngayon 66 na.
May gera na, may digmaan na. Kayo, impeachment pa rin kayo. Correct. Wala kayong mga, compassion sa mga Pilipino. Ito pa, ano ba itong balita ko na magpapadala ng Japan ng 1,000 troops dito sa Pilipinas? Siyempre, meron tayong EDCA eh. Ayan, President BBM. Sige, sagutin mo yan. At ano itong narinig ko? Na ang China ay nagpapadala na ngayon ng troops near Taiwan. Now, ayan, Tariela, sagutin mo rin yan dahil ako, gusto ko, mauna ka doon, Tariela, magpakahiro ka. Mga kababayan, eto na, digmaan, inflation, napakataas, hoarding, ultimo, bigas, wala kang mabiling bigas dun sa mga, of course, mga high-end na, na grocery, Ang mga tao, nag-hoarding ang mayayaman, ang walang pera, paano? Saan mo iaayuda yan? Ito ang sinasabi ko, impeachment kayo ng impeachment. Ang sagot nyo lang sa digmaan at fuel crisis natin ay ayuda kayo ng ayuda. Uwak-bawi ka naman, BBM eh. Uwak-bawi ka. Sabi mo subsidize mo yung mga jeepney driver, binawi mo eh. Ngayon, pimirma ka na lang ng suspension ng excise tax, no? Excise tax, 10 pesos yun eh, sa gasoline. Babawasan mo ng 10 pesos ang price ng gasolina namin. Ganon din yun, 90, minus 10, 80. Ganon din yun, ngayon, ang plano mo, BBM. Maliban sa, ang majority leader dyan sa House of Representatives ay anak mo, na si Congressman Sandro Marcos, na siyang nagkukumpas dito sa impeachment. Hindi pwede ba yun? At yung si Secretary Garin ay mawindang-windang na, kakahanap ng solusyon. Tapos ang majority leader na anak ni BBM ay nagkukumpas na ituloy itong impeachment. Bakit? Wala na ba kayong ibang magawa dyan? Kaya, mga kababayan, ito po ang relasyon ng politika sa ating ekonomiya. Nadagdagan lang po talaga tayo ng problema ngayon na hindi masolve-solve ni BBM dahil ito'y digmaan na ang disaster sa atin ay tayo lang ang bansa sa buong mundo na nag-declare ang ating presidente ng energy emergency crisis. Kaya ngayon, tayo na naman ang talk of the world dahil dito sa ginawa nilang walang paghahanda. Ngayon, si Attorney Poa, tanungin natin ng kanilang paghahanda sa trial. Kumusta naman po ang paghahanda niyo, Attorney, para sa trial sa Senate? I can say handang-handa na po tayo dahil last year pa nga we were already preparing. Alam naman natin kahit na nung nanalo tayo sa Supreme Court ay magkakaroon ng pangalawang round. In fact, even if malampasan natin to, hindi malayong magkaroon ng third round dahil talaga namang may mga sektor na gusto talagang ma-impeach ang ating Vice Presidente. So, I could say handang-handa na po tayo. We are ready. Taon-taon yan. Taon-taon yan na may impeachment kay BP Sara. Taon-taon. Kung pwede pa lang, araw-arawin nila. To show our evidence, we are ready to show our witnesses sa tamang forum. Yun lang ang hinihiling namin sa tamang forum, which is at the Senate level. At doon, we are confident na mapapakita talaga natin na walang katotohanan yung mga paratang laban sa ating Vice Presidente, na kasinungalingan yung mga witnesses, walang kredibilidad ng mga witnesses na inalalabas nila laban sa ating Vice Presidente. And hopefully at the end of the day, hindi lang ang senator judges, pero ang taong bayan mismo ang makita kung ano ba talaga ang agenda behind all these impeachment complaints against the Vice Are you President. thinking of going to the Supreme Court because of this mini trial, mini poodle in the House of Reps? Alam mo, hindi ako magsisinungaling. I won't deny that. That is definitely on the table. Yes. That is a possibility. If I were you, I would do the same. Diba? Nandyan yan. Kung sa atin naman, we had to at least give the Committee on Justice the respect of telling them ourselves kung ano ang problema natin dito sa nangyayari sa mga proceedings, to at least state on the record our objections. Now, kung hindi tayo pakikinggan, of course, that remedy is always there. And the lawyers, us as a team, we are exploring all remedies possible, and the Supreme Court is always a possibility. It's always one of the options. Ang kaibahan, mga kababayan, sa impeachment case ni VP Sara ay siya
ngayon ang nangunguna. She is the front runner. She is the woman to beat in the next elections. Yung mga kay Chief Justice Davide, kay ERAP, sa kay Ombudsman Merceditas Gutierrez, hindi sila kandidato sa 2028. Ito ang kaibahan ni Vice President Sara Duterte dahil hindi nila matatalo si Vice President Sara Duterte sa 2028 kung hindi nila ipa-disqualify. Kaya ito po ang ating tandaan na ang mga nangyayari po sa ating bansa ngayon is too much na politika. Ang nagdi-demand ngayon ng mga tao ay isolve nyo ngayon itong aming kahirapan. Isolve nyo itong inflation na ito. Hindi namin kailangan yung yung mga show nyo dyan sa House of Representatives. Yung pasikat nyo dyan, hindi namin kailangan yan. Isolve nyo ang gutom ng Pilipino. Correct. Dahil more than 50% of Filipinos, or that means maybe 60 million Filipinos, are already hungry. Kaya yung impeachment process na ito ay talaga pong political ito. Ang distinction nito at pagkakaiba sa ibang impeachment doon ay dahil ang inaakusahan nila ay si Vice President Sara Duterte na siyang front runner or the woman to beat in 2028. Kaya problema ni BBM, dapat sulbahin niya. Hindi yung ibibigay niya yung baton sa anak niya as majority leader para ikumpas ang impeachment. Yun ba ang solusyon niya sa 2028? Mga kababayan, dito po, sa usapang matino, ay yung totoo lang ha. Ang usapan dito, wala akong sasabihin nyo si Attorney Guanzon, bias kasi, ay lahat naman po na sinabi ko sa inyo ngayon ay may basihan. Correct. Kaya inimbita natin si Attorney Poa dito para alam natin ang legal na aspeto sa depensa ni Vice President Sara Duterte. At maraming salamat, Attorney Poa, for Maraming salamat. gracing us today. Maraming salamat, Kong. It's a pleasure to have met you personally. Eto, Finally. It's been a long magkakilala time lang kami coming. nito sa pangalan eh. Sa pangalan, opo. But thank you for having me on your show. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Attorney Rowena Guanzon po, ang Ayan. inyong lingkod. Ayan, so narinig natin ang side ni Attorney Poa, no, sa impeachment complaint na niluluto ngayon ng House of Representatives. Sa tingin ko naman tama itong si Attorney Guanzon, no, na imbes na ang administrasyong Marcos ay tututok dito sa crisis natin sa pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas, nagugutom na taong bayan, yung mga korupsyon sa flood control na hindi mapigil-pigil hanggang ngayon walang nananagot, no? Dapat doon sana sila nakafocus ang gobyerno natin kung paano nila palalaguin ang bansang ito. Paano nila mapanagot ang corruption para in the near future ay wala na, matatakot yung mga corrupt na mga government officials pero mas tinutuunan pa nila ng pansin ang impeachment trial. Kung sasabihin nila, Don Mar, ayan, tinututukan ng impeachment complaint ni BP Sara. That's part of the pag-solve ng corruption ng Pilipinas. Ang tanong ko dyan, if gusto ninyo ng accountability sa mga corrupt na mga government officials, bakit kayo selective? Bakit si VP Sara lang po ang ginaganyan ninyo? Pagdating doon sa ICI, wala namang nagawa ang ICI. 'Di ba? Anong ginawa ng ICI? Yung mga kalaban lang sa administrasyon sa politika ang kanilang kinakasuhan. Yung mga kaalyado nila na involved obviously sa mga kalokohan, hindi naman nila napapanagot. Hindi naman nila inhold it accountability. 'Di ba? So matatawag pa rin na itong administrasyon na ito ay isang failure. Okay?
So, nakakahiya po sa Administrasyong Marcos. Sa bagay, mga kapal ng muka nila, hindi na yan talaga sila mahihiya. Kaya, ako, dito sa Donmar TV, ang hope na lang natin ay ang taong bayan. Ang taong bayan ang magde-decide kung sino ang maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Yun na lang po ang tanging hinihintay ng taong bayan. Kasi kapal ng mukha ni BBM ayaw na yan mag-step down So, ayan, narinig ninyo sa mga audience ko dito sa Donmar TV. Mag-comment kayo ha. Babasahin natin ang inyong opinion sa comment section. Paki-like, paki-share at subscribe na rin dito sa Donmar TV ha. Para updated kayo lagi sa ating mga trending na balita. Libre lang yan, walang bayad yan. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Magandang umaga. Bye-bye.